nung bata pa po ako, ang papa ko po isa po siyang pharmacy assistant sa isang butika po. Ang work po ng mama ko sa karinderya po, yung talagang nag-ano rin po sa amin, nag-push din po sa amin ng maitaguyod ang pamilya po namin ng mga magulang ko po is karinderya po. Nakikita po namin sa magulang po namin na yung hirap ng buhay. Kahit hindi po nila sa amin sinasabi ng mga panahon na po yun, pero nung lumaki po kami, dun po namin na nakita yung hirap ng isang magulang. Noon po, pag may gusto po, hindi po agad-agad nabibili. Pinapaintindi po sa akin ni mama na, anak, wala pa tayong pera, wala pa tayong pambili niyan. Naiintindihan ko po si mama noon. Ganun po yung sitwasyon namin noon. Dahil po sa nakita ko pong kahirapan din po ng mga magulang ko noon at nakita ko nga po yung boxing, sabi ko, baka ito na rin yung susi na makatulong ako sa pamilya ko na talagang sabi ko, gusto ko mabigay sa kanila yung pangarap na gusto ko para sa kanila. Pangarap po pong mag-boxing. Nung edad 7 years old po ako noon. Inspirasyon ko po noon, Manny Pacquiao po eh. Kada tapos po ng laban Manny Pacquiao po, talagang tuwan-tuwa po ako. Pag nauwi po si Papa sa trabaho po eh, parang tuwaan niya po na ilaban po ako sa mga kabataan din po na mga nagbaboxing. Naalala ko po noon, naghahanap pa po kami ng gym noon eh. Hanggang sa nagkataon po, nagulat po kami na may tumawag po sa amin na isang kaibigan po ng kuya ko na may boxing gym nga po daw po na nakuha sa Peñalosa po. Hinatid po ako nila na sa Peñalosa. Bata pa po ako noon at mapayat. Tapos ano po, magkaiba pa po tsinelas ko noon eh. Malaki po yung isa tsaka maliit. Tapos, ang laki po ng sapatos ko noon na ginamit ko po sa training noon. Tapos, andun po yung naranasan ko po doon, yung unang sampa ko po noon, unang training ko po, talagang pinag-punching bag po ako ng walang tigil, talagang suntok po ako ng walang tigil. Tapos, pag stop ko po mag-punching bag, nahilo po ako. Kasi sabi ko, hindi pala basta itong boxing, sabi ko ng ganyan. Kasi kumbaga, boxing po, napakamahirap na profession po talaga. Yung isang paa mo po talaga nasa hukay. Kaya sabi ko, andito ako para sa mga magulang ko. Siguro edad ko po nung 17 po. Sinabihan ako ng mga boksingero noon na sabi po sa coach ko noon, walang mararating yan kasi maliit yan, mapayat, wag mo nang i-training yan kasi wala namang mararating yan. Para sa akin po, although nasaktan kasi tao lamang po eh. Kumbaga, nangangarap lang din po ako noon na sabi ko nga po, noon, pag matutulog ako, umaakit ako sa ring na, kumbaga, tinataas ko yung dalawang kamay ko na sabi ko, balang araw magcha-champion ako, sabi ko ng ganyan. Laging ano lang po sa akin ng kuya ko talaga, magpanata. Talagang gabi-gabi talaga pong nagpapanata ako noon. Kumbaga, yung sinasabi po sa akin noon, kumbaga yun po yung ginawa kong stepping stone na para magsumikap ako na sabi ko, hindi lang ako hanggang dito. Sabi ko, may Diyos ako na handang tumulong sa akin. Sabi ko ng ganyan. Kaya patuloy po ako nagsikap noon, talagang pinagpanata ako. Nung unang fight ko po sa Keyboards, March 5 po, nung 2020 po. Sa Keyboards Molino po, sa Bacoor po. Bago po mag-lockdown po yun eh. Tatandaan ko pong nakalaban ko po noon nung unang first professional ko po is si Richard Cubic po, na taga Batangas po. Talagang pinagpapanata ko po talaga sa ama na, Ama, tulungan niyo po ako. Kung nagsikap ako sa training, talagang puspusan training po talaga ang ginawa ko noon. Hanggang sa laban po. Masaya po kasi unang-una po, ayun po yung pinagpapanata ko sa ama na magkaroon ng belt eh. Kasi pag nakakita po ako ng belt, kunyari sa ibang boxer na champion, pag nahawakan ko, parang nasasabi ko sa sarili ko noon na balang araw magkakaroon din ako niyan. Balang araw hawak din ako niyan. Yung masasabi kong akin.
Papasalamat po ako kasi sinamahan niya ako sa mabigat na pagsubok sa laban. Talagang pinagkaloob niya yung tagumpay. Di lang po sa tagumpay ko, kundi pati sa tagumpay din po ng iglesia, sa karangalan ko po na sa akong iglesia ni Cristo na pagsigawan sa mundo na proud ako na isa po ako iglesia ni Cristo. Ang pinakamahirap po sa training is yung magka-cut weight ka na po. Yung kukuhain mo po ng 5 days before fight. Wala ka pong maayos na kain. Hindi pwede kang uminom ng sobra ng mabubusog ka sa tubig. Hanggang sa isang araw na wala ka na po talagang kain. Wala ka nang inom-inom na tubig, as in basa-basa na lang po talaga ng labi. Yun po, hindi ka na makatulog ng maayos. Ito pong injury ko po, nung February 6 lang po siya nangyari. Didepensahan ko po kasi ngayon sana yun, yung ngayong March 25 po. Nung umisparing po ako sa champion po, hindi po inaasahan na talagang natamaan po siya na talagang as in po talagang nagdugo po siya. Sa mga susunod na mga sparring, dugo po siya ng dugo. Then, sparring ko naman po, doon na naman, nagdudugo na naman po siya ng nagdudugo. Which is, hindi naman po siya ganun dati. Sa hirap na po ako makahinga. Dan, ang hinga ko po dito na sa bibig, baka nagkaroon na ng fracture or ano man po. Sabado po noon umuwi po ako dito sa Cavite. Ito, sabi ko po sa mama ko na, ma, pa-check up po natin. Then, nung nagpa-check up po kami, nung sinabi nga po ng doktor noon, yung labang kong March, wag muna pong makalaban kasi nga po, pag tinuloy ko po, pwede pong magkaroon ako ng fracture, then baka panghabang buhay ko na daw po dadalhin. Nagpanata po ako na, ama, bigyan niyo po ako ng ng pangalawang option po na para kahit paano makalaban pa rin po ako na maayos lang po ito. Then nung pagbalik po namin ng second check-up, nang sabi po ng doktor, titiisin mo nga lang yung sakit kasi gising kang aayusin namin. Then nung aayusin na po siya, ang dami pong anesthesia po talaga na itinurok. Talagang habang inaayos po yung ilong ko, umiiyak po ako Talagang nakapikit po ako noon na sabi ko, ama, sana maging successful. Tapos sabi ng doktor po, pahinga lang ng 1 buwan or 2 months, 3 months para patigasin po ulit yung nabaling litid sa ilong ko. Then pwede na daw po ako ulit makalaban. Nung unang debut ko po nun sa pro, may dumating po sa gym na coach po na nangialam na po sa training namin. Sabi sa akin, huwag kang sasamba kasi may laban ka. Banal na hapunan po nun Hingi na lang daw po ako ng tawad na hindi daw po ako makakasamba. Sabi ko, sagrado po sa amin yun. Pagka-iglesia ni Cristo po ako, kahit hindi po ako makalaban ngayong coach, okay lang. Basta makasamba lang po ako. Yun po yung sinabi ko sa kanya nun. Tapos nagalit po siya sa akin nun. Hindi ko ipagpapalit yung kaligtasan ko sa gantong bagay lamang po. Sa awa tulong po ng Ama, nakapagbanal na hapunan. Po ako. Nung sumamba po ako nung teksto ng pamamahala, ng sabi ng Ka Eduardo po, pag magtiwala ka sa Ama, maging panatag ka. Huwag ka nang mag-aalinlangan ng ano pa mang bagay. Na idulog mo na sa Kanya, maging panatag na po. Sobrang thankful din po talaga ako dahil pinagkaloob ng Panginoon na magkaroon ako ng advisor na mabait at principal po talagang nauunawaan po nila yung hirap. Talagang inano ko po sa kanila, sir, na gusto ko po talagang makatapos sa pag-aaral. Kaya yung mga module ko po, talagang pag wala po akong training, kasi tuwing linggo po wala po akong training, doon lang po ako nakakagawa ng module. Kaya pag nakakagawa po ako ng module, ipinapasa ko na po sa kanila. Ito po ang belt ko is professional boxing po nung unang pumasok po ako sa professional. Ito naman po is nung laban ko po nung January 21 sa Mandaluyong kay Benny Cañete. Ito naman po yung laban ko po nung July 29 kay James Pagaling po, Philippine champion po. Nakuha ko po rin po siya, press din po kaming undefeated ng kalaban ko. Tapos, eto po, nung laban ko po ng WBC Asia, Asian Boxing Council Continental Champion po. Nakuha ko po siya
dito po sa Sports Park sa General Trias, Cavite. Ito naman po, yung WBO, nakuha ko po siya sa Parañaque po. Natanggap ko po ang sulat ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Sobrang ang saya po talaga ng puso ko. Talagang naiyak po ako noon nung inabot po sa akin. Sobrang gulat na gulat po talaga ako noon nung natanggap ko yun. Out of the red corner, wearing blue with white, official weight 117.8 pounds. Ladies and gentlemen, the pride of Peñalosa Boxing Stable and Cometa Boxing Promotions from General Trias, Cavite, Kenneth Lober! Isa po akong scan. Pagtapos po ng laban, ang ginagawa ko naman po, pagtupad naman po sa tungkulin sa loob po ng Iglesia ni Cristo po. Ang pag-ano ko po sa tungkulin ko, mas mahalaga pa po sa buhay ko eh. Kasi kung wala po ang tungkulin ko, siguro hindi po ako ganun kalakas ngayon sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ganun kalakas ang pananampalataya ko po. Kumbaga doon po ako umuhugot talaga ng lakas, tiwala po na mas kasama ko ang Diyos pag nasa tungkulin po ako, nasa loob po ako ng pagtupad po. Kasi doon po ako pinagtatagumpay masigit ng Panginoon dahil tumutupad po ako ng aking tungkulin. Nagagampanan ko po ang gampanin ko bilang isang masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo at sa pagtupad ko po ng tungkulin sa iskan po. Kaya yung biyaya po na patuloy na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon, talagang patuloy niya po talagang inaano sa akin, binibigay lahat ng biyaya po. Sa gym po, yung mga kasama po naming boxer, sabi po sila na gusto na daw po nilang magpadoktrina. Then natuwa po kami ng mga coach ko kasi lahat po ng team namin, dinudoktrinahan na po sila. Tulad na lamang po yung mga dating kasamahan ko po sa boxing gym po. Lahat po sila na bautismuhan na po, talagang lahat po kasi ng mga boxer inaakay po namin doon sa gym po. Then yung mga ibang boxer po ngayon na masigla po sa loob ng Iglesia ni Cristo na po sila. Sobrang pinahahalagahan ko po talaga yun kasi nakakatulong po ako makapagbigay kaluhalhatian sa Panginoon at nakakatulong po ako sa mga taong nangangailangan po ng kaligtasan. Ang aking pagka-Iglesia ni Cristo po ay sobrang napakahalaga po. Lagi ko nga pong sinasabi sa sarili ko, mawala na po sa akin lahat, wag lang po ang kahalalan ko. Kasi yun lang po yung tanging kayamanan ko dito sa mundong ito. Kahit sa punong-puno po ng kaguluhan, at ayun po ang aking talagang baon-baon. Pagpahingahin man po ako ng Panginoong Diyos, Iglesia ni Cristo pa rin po ako. Kumbaga, buhay ko man po hilingin, wag lang po mawawala pagka-Iglesia ni Cristo ko po. Dahil yun po yung masigit na kayamanan ko dito sa lupa, yung pagka-Iglesia ni Cristo ko po. Mangyari na po lahat, wag lang po mawala ang pagka-Iglesia ni Cristo ko po. Yun ko po pinangahawakan yung malalaking laban po na hindi ako makalaban. Basta yung makasamba ko sa Ama. Dahil ano man ang mangyari, ang pagsamba wag pong iiwan. Kasi masigit po na makakatulong sa akin. Ang karir ko naman po dito lang naman po sa panglupa Ang tungkulin, pagka-iglesia ko po hanggang bayang banal po Ang aking pong paninindigan bilang isang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo po, kung kahit ano man po ang mangyari, kabiguan o kasiyahan man po, tutupad at tutupad pa rin po ako ng tungkulin. At bilang isang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo po, kung ano man pong mga pagsubok na dumating po sa akin at sa karera na hinaharap ko po bilang sa karir ko, patuloy na magpapasakop at susunod sa Panginoong Diyos at magpapasakop sa pamamahala po. Ang mga tropeyong nakukuha ko po o belt o world title man po yan, hindi po makapapantay sa aking pagka-Iglesia ni Cristo. Para sa akin, ang panalo po, talagang napakabiyayang kaloob po talaga ng Panginoong Diyos po sa akin. Dahil isa po akong Iglesia ni Cristo,